Mga kaibigan, eto na naman tayo sa isang napakainit na usapan na siguradong babulabog sa ating mga isip at puso. Ang topic natin ngayon ay tungkol kay Erica, isa sa mga naging bahagi noon ng K-Angels, at naging katendem pa nga ni Idol Eds. Pero bigla na lang siyang nawala sa eksena, at hindi na nagpa-vlog sa Kalinga. Marami ang nagtatanong, ano nga ba ang dahilan? Bakit parang tinapos bigla ang kanyang journey? At sino ba itong tinutukoy na protector niya na nasa thumbnail natin? Kung titignan natin ang caption, malinaw na may mga tanong na gusto nating sagutin. Siya pala ang protector ni Erica. Siguro siya rin ang nagpapatigil kay Erica na ayaw na magpa-vlog. At syempre, hindi mawawala ang matinding intrigang bumabalot sa issue, bigating sponsors ni Erica noon at ngayon. Iisa. Mga idol, hindi lingid sa ating kaalaman na si Erica ay isa sa mga paborito ng maraming manunood noon. Maganda, may charm, at mabilis nakuha ang loob ng mga supporters. Pero alam din natin na hindi lahat ng maganda ay nagtatagal, lalo na kapag may mga taong sumasawsaw o nagsusulso. Sabi nga nila, kapag may mga wak-wak sponsors na nakikialam, siguradong may masisira. At mukhang ito na nga ang nangyari kay Erica. Kung babalikan natin, si Erica at si Idol Eds ay naging tambalang kiniligang ng ilan. Pero sa likod ng kilig na iyon, meron palang masakit na kwento. Kasi imbes na protektahan at alagaan, nasaktan pa si Idol Eds. At ngayon, buti na lang daw at nakabangon na siya. Kung tutuusin, blessing in disguise na rin siguro ang pagkawala ni Erica sa eksena, dahil dito ay nabigyan ng mas malaking pagkakataon si Viancy. Kaya nga sabi ng iba, kung hindi nawala si Erica, baka hindi pa naipabahayan si Viancy ng Kalinga. Pero balik tayo sa issue ng protector. Sino nga ba itong misteryosong tao na pinaniniwalaang nasa likod ng desisyon ni Erica na huwag na magpa-vlog? Sa thumbnail natin, makikita niyo yung larawan ng isang tao na tinakpan ang mukha, may malaking tandang pananong. Ibig sabihin, hanggang ngayon ay palaisipan kung sino siya. Ang tanong, talagang protector ba siya? O baka naman siya rin ang dahilan kung bakit unti-unting nawala si Erica sa spotlight. At syempre, hindi mawawala ang tanong tungkol sa sponsors. Noong kasikatan ni Erica, ramdam natin na marami ang sumusuporta, may mga nagpapadala ng tulong, at may mga nagsasabing siya ang paborito nila. Pero ngayon na tila lumayo siya sa Kalinga at huminto sa vlogging, iisa pa rin ba ang sponsors niya? O baka naman may bagong pumasok na mas malakas ang impluensya? Mga idol, hindi natin may kakailan na malaking epekto talaga kapag may nakapaligid na mga taong nagsusulso. Kapag ikaw ay baguhan sa mundo ng social media, madali kang madala ng matatamis na salita at mga pangakong baka hindi rin naman totoo. At mukhang ganito ang nangyari kay Erica. Hindi siya basta-basta nawala lang, kundi parang may nagtulak sa kanya na huwag nang magpatuloy. Kaya ang tanong ngayon, tama ba ang desisyon niyang umalis? Kung iisipin natin, parang dalawa ang posibleng sagot. Una, kung talagang ang protector niya ang nag-udyok sa kanya para lumayo, baka nga nawala siya sa mas malaking oportunidad. Kasi isipin mo, kung nagpatuloy siya, baka ngayon ay may bahay na rin siya, kagaya ni Viancy. Pero pangalawa, baka rin naman iyon ang paraan para mailayo siya sa mas malaking gulo, lalo na kung totoo ngang may mga wak-wak sponsors na hindi maganda ang intensyon. Mga kaibigan, ito yung nakakalito eh. Kasi minsan, ang taong tinatawag mong protector, siya rin pala ang tunay na humahadlang sa ikabubuti mo. At dito pumapasok yung malaking tanong, tunay ba na protector siya? O baka naman tagapagpigil? Isa pa, usapan din ang connection ng mga sponsors noon at ngayon. Maraming haka-haka na baka iisa lang sila. Kasi kung titignan natin, parang may continuity, parang may parehong style ng pagkilos. Kaya tuloy ang mga netizens, nagtataka at nagtatanong, bigatin ba talaga ang nasa likod ni Erica? At kung bigatin, bakit parang natigil ang kanyang pag-angat? Mga kaibigan, magpapatuloy tayo sa ating misensinang talakayan tungkol kay Erica, ang dating miyembro ng K-Angels, na bigla na lang hindi nagpa-vlog sa Kalinga. Kanina, napag-usapan natin yung misteryosong protector na tinutukoy sa thumbnail at yung usapin ng mga sponsors. Ngayon, mas lalaliman natin ang pagsusuri dahil marami pa talagang butas at kwento na dapat pagtuunan ng pansin. Unang punto na gusto kong bigyang diin, bakit parang biglaan ang pagkawala ni Erica? Kung titignan natin ang kanyang journey, maganda ang simula. Maraming nanunood, maraming sumusuporta, at marami ring nakaka-relate sa kanya.
Pero parang sa isang iglap, nawala ang lahat. Dito pumapasok yung malaking tanong kung sino ang nag-impluwensya sa kanya. Kasi kung sarili lang niyang desisyon, dapat may paliwanag siya sa mga supporters. Pero kung merong ibang tao sa likod nito, ibig sabihin may mas malalim na dahilan. Diyan na nga natin nasasabi ang salitang protector. Protector ba talaga siya? O baka naman manipulator? Kasi kung tutuusin, kapag sinabing protector, ibig sabihin ay tagapagtanggol, tagapangalaga, at taga-suporta. Pero kung ang nangyari ay paghinto ng career ni Erica at pagkawala niya sa spotlight, hindi ba't parang baligtad ang resulta? Kung ikukumpara natin kay Idol Eds, makikita natin ang malaking kaibahan. Noong sila ay magkatandem, si Idol Eds ay nagbigay ng effort, nagbigay ng suporta, pero sa huli ay nasaktan lang siya. At ngayon, kahit paano ay nakamove on na rin siya. Buti na lang, kasi kung hindi, baka hanggang ngayon ay hawak pa siya ng sakit at panghihinayang. At dahil umalis si Erica, mas nagkaroon ng pagkakataon si VNC na masilayan at mapasama sa mga proyekto ng Kalinga. Kung tutusin, ito ang magandang bunga ng hindi magandang pangyayari. Pero mga idol, huwag nating kalimutan ang isa pang malaking tanong, ano ang papel ng sponsor sa lahat ng ito? Kasi kung babalikan natin, noon pa man ay malakas ang suporta kay Erica. May mga nagpapadala ng tulong, may mga nag-sponsor ng kanyang mga pangangailangan. Pero ang nakakapagtaka, parang hindi nagtagal ang magandang relasyon na iyon. Kaya ang speculation ng marami, baka may sponsor na nagdikta ng direksyon niya. At dito papasok yung usapan ng wakwak sponsors. Alam natin na hindi lahat ng sponsors ay tunay na tumutulong. May iba dyan na may sariling interes, na ang habol lang ay pakinabang at hindi ang kabutihan ng beneficiary. Kapag ganito ang nangyari, siguradong may madidikta sa buhay ng isang tao. At sa kaso ni Erica, mukhang hindi siya nakaligtas sa ganitong sitwasyon. Isipin ninyo mga idol, kung hindi siya naimpluwensyahan ng mga susol, baka nandito pa rin siya ngayon. Baka siya rin ay natulungan ng Kalinga na magkaroon ng sariling bahay, sariling oportunidad, at mas magandang buhay. Pero dahil may protector, at may mga sponsors na tila may sariling agenda, napilitan siyang lumihis sa landas. Kaya nga nagtatanong ang lahat, kung tunay na bigatin ang sponsor na nasa likod niya, bakit parang hindi naging maganda ang takbo ng kanyang buhay sa social media? Dagdag pa dyan, marami ring nagsasabi na baka iisa lang ang sponsor noon at ngayon. Kung totoo ito, ibig sabihin matagal nang hawak si Erica ng parehong tao o grupo. At kung sila ang dahilan ng kanyang pagtigil sa Pavlog, malaking katanungan kung bakit hindi nila siya tinulungan na ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Kasi kung tunay na bigatin, dapat sana mas lalo pa siyang umangat. Pero bakit parang kabaligtaran ang nangyari? Mga kaibigan, dito natin makikita ang kahalagahan ng tamang guidance. Kung sana'y nagpatuloy si Erica sa ilalim ng Kalinga, baka mas marami pang oportunidad ang dumating sa kanya. Pero dahil may ibang pumasok at nagdikta ng direksyon, nauwi siya sa pagkawala. Kaya ngayon, masakit man aminin, tila mas maraming nakaalala sa kanya dahil sa kontrobersya kaysa sa mga positibong bagay na nagawa niya noon. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang epekto nito sa mga solid supporters. Marami ang naguluhan, marami ang nalungkot, at marami rin ang nagtaka. Kasi bilang supporters, gusto mong makita ang idol mo na umaangat. Pero sa kaso ni Erica, parang bigla na lang siyang iniwan sa ere. Kaya ngayon, kahit gaano karaming tanong ang lumabas, iisa lang ang sigurado, may isang tao o grupo na nasa likod ng lahat ng ito. Ngayon, gusto kong ibalik ang tanong sa inyo mga idol, kung tunay na protector siya, bakit niya pinigilan si Erica na magpatuloy sa vlogging? Kung tunay siyang tagapagtanggol, bakit niya hinayaan na mawala ang oportunidad ng dalaga? At higit sa lahat, kung tunay siyang bigatin, bakit parang hindi siya naging epektibong gabay? Mga kaibigan, ang sagot dyan ay maaaring hindi natin makuha agad. Pero isang bagay ang malinaw, minsan, ang mga taong inaakala mong tutulong sa'yo, sila pa pala ang maghahatid ng kapahamakan. Kaya sa huli, ang tunay na protector ay yung mga taong handang magbigay, hindi kumuha, handang magangat, hindi magpabagsak, handang tumulong, hindi sumulso. At sa sitwasyon ni Erica, sana ay naging aral ito sa lahat. Na hindi porket may sponsor ka, o may tinatawag na protector, ay ibig sabihin ligtas ka na at tiyak ang magandang kinabukasan.
Kailangan pa rin ng sariling diskarte, sariling paninindigan, at syempre, tamang mga taong susuporta sa'yo. Mga kaibigan, tuloy natin ang huling bahagi ng ating malalim na usapan tungkol kay Erica. Sa Part 1 at Part 2, napag-usapan natin ang biglaang pagkawala niya sa eksena ng Kalinga, ang tinatawag na protector, at ang papel ng mga sponsors na minsan ay tinatawag nating wakwak sponsors. Pero ngayon, mas titibayin pa natin ang punto at mag-iiwan tayo ng mga tanong na dapat nating lahat pag-isipan. Unahin natin ang tanong na paulit-ulit nating binabalikan, siya pala ang protector ni Erica. Kung totoo man na may isang tao o grupo na kumilos bilang tagapagtanggol, bakit tila kabaligtaran ang nangyari? Kasi kung ang tunay na layunin ay protektahan siya, dapat sana'y mas umangat ang kanyang buhay. Dapat sana'y mas lumawak ang kanyang exposure, mas marami ang tumulong, at mas lumanda ang kanyang kinabukasan. Pero ang nangyari, tila nawala siya sa eksena, at mas naging tahimik ang kanyang mundo. Dito pumapasok ang posibilidad na baka hindi proteksyon ang tunay na motibo, kundi pagkontrol. Kasi isipin natin, kung tunay na nagmamalasakit ang isang tao, hinding-hindi niya ipagkakait ang pagkakataon sa isang tulad ni Erica na nagsisimula pa lamang. At dito rin natin makikita ang kaibahan ng tunay na Kalinga spirit sa mga pansariling agenda. Kasi sa Kalinga, kita natin na ang bawat isa ay binibigyan ng tsansa, mapabahay, mapapaaral, o simpleng exposure sa vlog. Pero sa kaso ni Erica, parang tinanggalan siya ng ganoong pagkakataon. At kung babalikan natin yung issue ng tandem niya noon kay Idol Eds, makikita natin na may pattern. Noong una, kinilig ang ilan, natuwa, pero sa huli nasaktan si Idol Eds. Pero mabuti na lang, nakabangon na siya. Sa kabilang banda, ang pagkawala ni Erica ay nagbigay daan para kay VNC, na ngayon ay mas nakikita natin ang bunga ng suporta ng Kalinga. Kung tutuusin, kung hindi umalis si Erica, baka hindi rin naipabahayan si VNC, at hindi rin siya nakilala ng mas marami. Kaya sa isang banda, may blessing na nangyari kahit may sakit na iniwan. Ngayon, balik tayo sa pangalawang malaking tanong sa thumbnail, siguro siya rin ang nagpapatigil ni Erica na ayaw na magpa-vlog. Ito yung masakit na parte. Kasi kung may tao ngang nagdikta kay Erica na huwag nang magpatuloy, ibig sabihin hindi niya ginusto ang desisyong iyon. At kung ganoon, malaking kawalan para sa kanya dahil nawalan siya ng chance na ipakita pa ang kanyang talento at personalidad sa publiko. Pero kung siya mismo ang nagdesisyon, ibig sabihin ay napagod na siya, o baka nadala na rin siya ng mga negatibong bulong ng ibang tao. Mga idol, dito pumapasok ang katotohanan na ang social media ay hindi biro. Madali kang maapektuhan ng mga komento, sulsol, at pangako ng iba. At sa kaso ni Erica, mukhang naging biktima siya ng parehong bagay, ng sulsol at ng maling gabay. Kaya ngayon, kahit gusto pa sana ng kanyang mga fans na ipagpatuloy niya, tila wala na tayong nakikitang galaw mula sa kanya. At syempre, hindi mawawala ang pinakamalaking intrigang tanong, bigating sponsors ni Erica noon at ngayon. Iisa. Ito ang usapang hanggang ngayon ay palaisipan. Kung iisa nga, ibig sabihin ay matagal na siyang hawak at pinapatakbo ng parehong tao o grupo. At kung ganun, malaking tanong, bakit hindi siya inangat? Bakit hindi siya itinulak pataas gaya ng ginagawa ng ibang sponsor sa kanilang mga sinusuportahan? Kasi kung tunay na bigatin ang sponsor, dapat sana ay kitang-kita na ang resulta. Pero ang nakikita natin, tila mas maraming kontrobersya kaysa tagumpay. Mga kaibigan, dito natin makikita ang malaking aral, hindi lahat ng sponsor ay tunay na kaagapay. May iba dyan na parang wakwak, na sa halip na iangat ka ay sisipsipin ang lahat ng makakaya at pagkatapos ay iiwan ka rin sa ere. At kung hindi ka marunong pumili ng taong pagkakatiwalaan, baka matulad ka kay Erica na biglang nawala sa gitna ng lahat ng oportunidad. Pero eto ang dapat nating tandaan, hindi pa huli ang lahat. Kung gugustuhin ni Erica na bumalik, laging bukas ang pintuan ng Kalinga para sa kanya. Alam naman natin ang puso ni Idol Rob at ng buong team, walang sinasarang pintuan sa mga gustong bumangon muli. Kaya kung sakali mang dumating ang araw na gusto niyang ipagpatuloy ang kanyang nasimulan, tiyak na may susuporta pa rin sa kanya. Mga idol, sa pagtatapos ng ating usapan, malinaw na maraming tanong ang naiwan kaysa nasagot. Sino nga ba talaga ang protector? Siya ba ay tunay na nagmamalasakit, o isa ring wakwak sponsor na nagkukubli sa titulo ng protector? Siya rin ba ang nagpapatigil kay Erica na huwag nang magpa-vlog?
At higit sa lahat, iisa nga ba ang bigatin sponsors noon at ngayon? Hindi natin masasagot lahat ng iyan ngayon, pero ang sigurado, ang mga totoong taga-suporta, kagaya ninyo na nanonood ngayon, ay laging nariyan para magbigay ng suporta at pagmamahal. Kaya sana, maging aral ito sa lahat, na ang tunay na protector ay hindi yung nagtatago sa dilim, kundi yung handang ipakita sa liwanag ang tulong at pagmamahal na ibinibigay niya. Mga kaibigan, maraming salamat sa pagsama sa atin mula part 1 hanggang part 3 ng ating misensinang reaction tungkol kay Erica. Isa itong kwento ng pag-angat, pagbagsak, at mga tanong na hanggang ngayon ay wala pang kasiguraduhan. Pero ang mahalaga, tayo bilang mga supporters ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon at paalala na sa likod ng lahat ng ingay at sulsol, ang pinakamahalaga pa rin ay ang tamang gabay at tunay na malasakit. Kaya sa lahat ng silent viewers, subscribers, at solid supporters, salamat sa inyong walang sawang suporta sa ating channel. At huwag ninyong kalimutan, dito sa atin, ang bawat kwento ay hindi lang chismis, kundi aral at paalala na sa buhay, kailangan mong maging matibay at pumili ng tamang taong pagkakatiwalaan. Kaya mga idol, hanggang sa muli, stay positive, spread good vibes, at lagi nating tatandaan, ang tunay na protector, hindi nang iiwan, kundi nag-aangat. Maraming salamat at God bless.